So, ang outfit number 1. Tumaman sa tingin mo. Tama na. Sa likod. Tama na sa likod. Sana matakpan tong bra. Yung isa na saan? Nandun po sa baba. Ganda rin. Lahat naman eh. Ikaw, kung ano magiging gusto mo. Pero pareho naman siyang okay. Pareho naman. Di pareho mo suot. Doble. Saan ba? Saan ka pupunta? Kasi mananahi si Mama Luz. Kung papansin mo, yung lumang sheer curtain, parang naninilaw na or medyo maitim na. So, pinalitan ng bago. Kaya lang, mahaba kasi. So, yan, binawasan ni Mama Luz. Lilip. Lilip. Kapag tinitiklop. Oo. Okay. So, ito yung before. Ito yung after. Mas kita sa malayo. Yun yung difference. Iniksian. Iniksian. Okay. Ito palang curtain na nabili ko lang to sa Lazada. Parang mga 400 pesos. 2 piraso na ng sheer curtain. Mama, patingin po. Ayan. Maganda. So, quarantine time is also linis and disinfecting time. So, ito yung before ng sala. Sobrang dumi kasi, di ba, nag-online business yung mommy ko. So, ito ang kanya naging stock room. Ito pa yung itsura. So, magpapalinis ako today. So, dito na sila ate sa Busy Bee. Ang ating tagalinis for today. So, dito muna mauna sila ate maglinis sa bedroom. Tinanggal na yung cover. And then, sa ba't nandyan ka? Come here! Fluffy! Merong takot dito sa tunog ng vacuum. Tatago. Takot ka? Diyan ka lang muna. So, next naman dito sa sala. Agyo-agyo muna. Ito din sa kusina. Oo nga, hindi ko na-record. Ayan, so thank you to Busy Bee Cleaning Company. Pang-apat na ata nilang linis dito. Actually, ever since na lumipat ako dito, pinakauna, naglinis sa akin Busy Bee. So, sa kanila talaga ako may tiwala. Kasi kahit iwan mo sila, sobrang alam nila yung gagawin nila. So, thank you to Annie, to Mary. Si Mary, first time niya naglinis. Si Annie, second na niya. Ayan. So, kung gusto mo din ng cleaning, mag-disinfect ngayong pandemic quarantine, kontakin mo na lang yung Busy Bee sa Instagram. Ayan. Thank you! And ito yung reveal ng sala. And then, final na gagawin nila, magpapausok. Ayan. At dahil nga naka-lockdown, isa sa mga routine natin ay mag-shopping online, yung mga essentials or yung mga kailangan na hindi pa mabili. So, meron ako ditong konti from Lazada and Shopee. So, nagdagdag ako nito, yung mga container na clear, na minimalist lang siya. Alam mo ba, sabi ko kasi sa vlog, isa lang yung store. Sabi ko na nagbebenta nito, pero hindi pala. So, nakahanap ako ng isa pang mas mura. Ang minimal lang, tapos hindi siya nakaka-take up ng space. As in, maliit lang yung space na na-occupy, pero pataas. So, madami kang pwedeng ilagay. Ang laki ng difference. So, dati, 256 ko nakuha ngayon, 168. Ito, 213 ngayon, 120 pesos na lang. Ang laki ng natipid ko. Sana nakita ko dati. Pero, okay naman. Parehas naman yung quality niya. Tapos, airtight. So, kapag itaas mo yan, ma-open mo. Tapos, kapag binaba, i-push mo to. Yan, magiging airtight na. Nagdagdag din ako nung para sa mga condiments. So, sa mga toyo, suka, ganyan. Yung una ko kasing binili nito, 500 ml. So, naghanap ako ng, kasi diba may mga condiments na konti lang naman. Halimbawa, patis, 250 ml kada isa. Ang maganda kasi dito, sobrang convenient. Halimbawa, kailangan mo ng toyo, suka. Yung takip niya, nakakabit na. So, ayan, di siya hassle gamitin. Tapos, kung ayaw mo namang bumili ng bote, kasi 88 pesos to kada isa, pwede kang bumili ng lid lang. Ang tawag yata, parang
waterproof lid, parang 40 pesos kada isa. Ang favorite kong damit kasi ngayon, lalo na hindi naman tayo lumalabas pang tulog. So yan, pinanindigan ko na nakapangtulog ako. Mamaya ako na ituloy yung mga gamit sa bahay sa kusina. Ito naman, ituloy kong ibukas. Dahil nga ngayong pandemic, mas maganda kung makakaisip tayo ng mga additional income, extra income, ganyan. So yung mami ko naisip niya mag-online selling ng mga pre-loved clothes. So, syempre, inuunti-unti yung mga kailangan. Last time, kung hindi mo pa napanood, meron naman akong vlog. Ito, yung steamer. So, check mo yung description box. So, ito nabili ko sa Shopee. Para mas presentable yung mga damit kapag pinopost, pinapakita. So, nakabili ako nito sa Shopee ng hanger, alambre, tapos meron siyang bewang para kapag naglagay ka ng bestida. Isa nito, parang mga around 170 pesos. Ito isa sa mga galing dun sa bail ng mommy ko. Simple lang, pero naisip ko kasi stretch. So, yan, sparkly na black. Parang mas na-appreciate mo kasi, diba, nagkaroon ng curve. So, mas na-imagine mo kung anong magiging itsura kapag sinuot mo na. So, tuloy naman ako sa mga gamit pa. Dahil nga, mahilig talaga ako ngayon sa mga ayos-ayos ng bahay. Tumitingin din ako ng mga spice rack, yung mga organizer para sa mga spices. I think kasya naman dito yung isang pack ng mga kung ano-anong mga spices. So, ito, 499 pesos lang pala. Sobrang mura kasi yung isang brand na nakita ko, same, 900 pesos. So, yung size niya, kapag nilabas, okay, so ganito yung size. Tapos, meron na siyang kasamang embudo para kapag maglalagay ka ng mga spices. Tapos, ito naman yung lid na meron siyang butas para pwede mo na lang itaktak. Ganyan. And then, meron din kasama na labeler. Kulay itim. Tapos, merong pen para pwede mong ilagay kung gusto mo naman sa ibabaw or sa gilid para mas madaling makita. So, yan. Chinek ko to. 12 pieces. In fairness, wala namang may basag. So, okay naman siya lahat. Ganda. Natuwa ako dito. So, abangan mo yung vlog ng kitchen makeover. Hinihintay ko lang. Meron pa kasi akong mga ibang nire-order. Same items lang naman as before. Dinagdagan ko lang. Ito naman yung mga nire-order ko. So, yung mga box na ganito, pwede mo ding i-recycle or i-donate dun sa mga nagkokolekta ng dyaryo bote, diba? Para hindi sayang. Ito lang talaga yung sobrang nakaka-guilty, kapag magsha-shopping ka online. Sobrang daming mga plastic, mga tape. So, yung ganyan, pwede mong i-reuse din. So, ito inisip ko para sa ref. Bumili ako ng dalawa para even number kasi meron na akong dalawa. Tapos, ito naman, isa lang kasi meron na ako isa before. So, yun nga, para even number. Yung ganito, mas mura siya. 123 pesos. Maganda to para dun sa mga, halimbawa, meron ka mga biskwit or sa ref, kaya mga fruits. Tapos, ito naman, 161 pesos. Mas mahal siya. Pero, siguro, mas madaming plastic niya. Actually, parang same lang. Ito ako nag-unbox sa floor. Kung katulong magkalat. Hindi, mag-unbox pala. Yung favorite ni Fluffy ang mag-shred ng mga plastic, tissue, papel. Sige na. Additional purchase, ito bumili kami ng mannequin kasi yung meron kami dito, walang stand. So, naganap ako sa Lazada tsaka sa Shopee. Pero, tumingin ako sa Lazada tsaka sa Shopee. Ang na-realize ko, for me, basa. Ang na-realize ko, mas okay for me yung mga pag sa China or ibang bansa, sa Lazada, parang mas madaming option. Pero kapag Pilipinas items, ganyan, parang mas okay sa Shopee. 949 pesos. Tapos yung shipping medyo mahal. 220 pesos. Akala ko nung una mabigat, pero magaan. Actually, kahit isang kamay. Basang basa. Ano ba yan? Basta nalawang na to. Yan, basang basa hanggang dulo. Sana hindi ka nalawang. Ay, kinalawang. Ay, kinalawang. Ay, grabe, oh. Kinalawang. Grabe yung kalawang.
Yung mismong katawan, ito magaang low-key. Low-key. Okay naman, wala siyang damage. Okay naman, wala naman siyang kalawang. So, ang pinaka-damage lang talaga, pinaka-may kalawang ito, yung stand niya. Ayan o, grabe. So, ito yung seller sa Shopee. Sinend ko yung picture. Ito yung username niya. Kaya lang, sabi niya, hindi daw sila nag-return. Kapag daw i-return ko to, as is daw, paano ko naman i-return ng as is kung paano daw yung packaging nung pinadala? Ganun mo daw ibabalik. Paano yun? Natanggal mo na. So, yan yung mga additional kong binili. Di ba ngayon ngang naka-lockdown? Parang nakaka-tempt talaga mag-scroll-scroll sa Lazada, sa Shopee, ayan, biglang kumulog. Pero ang tip ko naman sa'yo, kung mag-shopping ka, kasi yung iba inisip nila, mura bibili, ganyan. Pero ending, madaling masira, kaya nakatambak lang. So, pag ganon, isipin mo din, minsan okay ding bumili ng mahal na quality, kaysa bumibili ka ng mura-mura, tapos nakatambak or madaling masira. Ayun, additional tip lang naman, pero yan, mga binili ko pa, yung mga organizer, tapos ito nga mga favorite ko na container.